Hallelujah, hallelujah, praise God. Okay? Mga kapatid, na-worship na ba natin ang ating Panginoon ngayong araw na ito? Nakapagbasa ka na ba ng scripture or ng mensahe ng ating Panginoong Jesus? Kung hindi ka pa nakapagbasa, okay? Magbasa ka mamaya, okay? Bago ka matulog. At i-meditate mo na rin diretsyo para malaman mo at para maunawaan kung ano ang mga ibig ipahiwatig o ang mensahe ng ating Panginoong Jesus at para mas lalo mong makilala ang ating Panginoong Jesus, okay? Kung gusto mong lumago bilang followers ng ating Panginoong Jesus, dapat everyday kang magbasa ng Bible. Bigyan mo ng oras ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Kasi dyan lang natin malalaman kung sino ang ating Panginoong Jesus at kung ano ang mga mensahe niya para sa iyo. Okay, brothers and sisters? At sa bawat ibinibigay na mga answered prayer ay palagi ninyong i-worship at palaging pasalamatan. Huwag ninyong gagawin na pagkatapos ng answered prayer ay kakalimutan na ninyo ang ating Panginoong Jesus. Huwag ganun kasi nalulungkot at hindi masaya ang ating Panginoon kapag ganun ang ginawa ninyo kasi pinapakita lang natin sa ganong pamamaraan na ang totoong intensyon natin ay masagot lamang ang mga answered prayer natin. Pagkatapos noon, iiwan na natin ang ating Panginoong Jesus. Okay? Kaya dapat, answered prayer ka man o hindi, pasalamatan at purihin natin palagi ang ating Panginoong Jesus. Okay, brothers and sisters? So, ako ay merong ibabahagi sa inyo na isang simpleng tao lang, subalit, bilang simple niya ay nakita siya ng ating Panginoong Jesus at pinili siya ng ating Panginoong Jesus. So, basahin natin. Ito ay nasa Lucas 8:2. Gayon din ang ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang spirito at sa kanilang mga karamdaman. Sila'y si Maria na tinatawag na Magdalene, na mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas. Okay, so ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol kay Maria Magdalene. Okay? Siya isang simple lamang na tao. Mula siya sa sinapian siya ng 7 demonyo at pinagaling siya ng ating Panginoong Jesus. Simula noon, naging followers na siya ng ating Panginoong Jesus at nakita ng ating Panginoon ang kanyang puso. Nandoon yung tapat na paglilingkod niya dahil hindi niya iniwan ang ating Panginoon. Kahit nung nasa krus na at pinako ng ating Panginoon, nandun siya, kasama siya doon na nagdadalamhati dahil ang kapako ng ating Panginoon, hindi nila iniwan doon sa paanan ng ating Panginoong Jesus. So, basahin din natin ito sa Book of Juan 20, okay? Verse 16 hanggang 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maria, humarap siya. At sinabi sa kanya sa wikang Hebreo, Rabboni, na ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Hallelujah. So, dito, si Maria Magdalene din hanggang sa inilibing na ang ating Panginoong Jesus, nandun pa rin siya, binabantayan niya ang ating Panginoon sa libingan niya. Pinupuntahan niya ito upang ayusin ang katawan ng ating Panginoong Jesus. Subalit, nung ikatlong araw, nung bumalik siya, pumunta siya sa tomb, wala na doon ang ating Panginoong Jesus. Kaya, lumabas siya doon sa tomb at umiiyak siya at nakita siya ng ating Panginoong Jesus. At si Maria Magdalene ang tinaguri ang tinawag na apostol to apostol dahil siya yung sinabihan ni ating Panginoon na, di ba sabi niya dito, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama. So, siya yung sinabihan na ating Panginoon na ibahagi mo itong pangyayaring ito. Kumbaga sa atin, tayo pinili na mag-spread ng gospel, mag-teaching. So, ganoon din si Maria Magdalene. Siya yung naatasan at napili na sabihin yung importanteng message na kung saan ay buhay na ang ating Panginoong Jesus. Okay? Kaya siya
tinawag na apostol to apostol. At bakit si Maria Magdalene ang napili ng ating Panginoong Hesus na magpakita ng araw na iyon? Dahil nakita ng ating Panginoon ang puso ni Maria Magdalene. Nandoon yung katapatan niya at totoong naglingkod hanggang sa kahuli-hulihan. Hindi niya iniwan ng ating Panginoong Hesus hanggang sa nabuhay. Nandoon siya, nakabantay siya sa ating Panginoong Hesus. Kumbaga, hindi pakitang tao yung ipinakita Maria Magdalene na after nung pinagaling siya, na pinalayas yung 7 demonyo sa kanya, hindi niya iniwan ng ating Panginoong hanggang dulo sa ating Panginoong Hesus. Kaya siya ay napili. Okay, brothers and sisters? So, si Maria Magdalene ay isa lamang simpleng babae. Kaya, ang ating Panginoon, karamihan ng mga pinipili ng ating Panginoong Hesus ay mga simple. Nandun pa nga yung mga makasalanan, 'di ba? Karamihan sa kanyang mga piniling apostol ay mga nagkasala, 'di ba? Si Mateo, isa siyang maniningil ng buwis. Si Peter, nagkasala siya sa ating Panginoon dahil dininay niya ng 3 beses. Si Judas Iscariote, 'di ba? Siya yung nagpahuli sa ating Panginoong Hesus na nagbetray. Si Moses, nakapatay siya, 'di ba? Bago siya napili ng ating Panginoong Hesus. Sa 40 na taon ni Moses, tinawag siya ng ating Panginoong Hesus. Naging pastol noon si Moses bago siya pinili ng ating Panginoong Hesus. At si King David, nagkasala din siya ng adultery. Okay? Kaya, ating Panginoong Hesus ay yung mga simpleng tao at mga makasalanan na nagkasala. Kasi, nandoon yung sinasabi na ang mga taong makasalanan ay pwede mo pang maitama, pwede mo pang maituwid. Maaaring ang mga makasalanan ay susunod sa ating Panginoong Hesus. At hindi lang yun ang kumbaga hindi tumitingin ang ating Panginoon sa kakayahan ng isang tao. Okay? Dahil yun sa grace ng ating Panginoon, kaya napipili ang isang tao. Okay? Hindi siya bumabase kung ano ang kakayahan ng isang tao. Mas pinipili pa nga niya yung mga taong walang kakayahan. Minsan yung mga mahina ang loob, 'di ba? Si Moses, pinili niya. Subalit nandoon yung pagrereklamo ni Moses na sinabi niya nga na ibang tao na lang daw ang isugo ng ating Panginoon dahil hindi siya magaling magsalita. Okay? So, hindi tumitingin ang Panginoon sa kung ano ang kakayahan mo, at mas lalong hindi tinitingnan ng ating Panginoon. Hindi pinipili ng ating Panginoon ang perpekto. Simpleng tao lang din ako, tahimik na tao, at by grace and by His mercy, pinili tayo ng ating Panginoong Hesus. At isang karangalan yun na mapili ng ating Panginoong Hesus. Kahit na mahirap ang tatahakin ko, at alam ko na hindi ako iiwan ng ating Panginoon, palagi ko siyang kasama. Kaya ako ay binibigyan niya palagi ng kalakasan at kalakasan ng loob upang sabihin ang katotohanan at ibahagi ang tungkol sa Kanya. Okay? Kasi nandyan yan yung bibigyan ka ng kalakasan at bibigyan ka ng palagi ng wisdom kung paano mo sasabihin ang mga ibabahagi mong salita or mensahe sa mga tao na ibibigay ng ating Panginoong Hesus. Okay? So, yon lamang aking mga kapatid ang bahagi ko sa inyong lahat. Okay? Palagi ninyong tandaan na simple ka man, okay? Basta ang puso mo ay tapat at may pananampalataya, nagtitiwala ka sa ating Panginoong Hesus na hindi mo siya iiwan, mapipili ka ng ating Panginoong Hesus. Okay? Shalom, shalom.